Good morning. Today is September 28, 2016. Ito yung pangalawang linggo ko dito sa Australia. Particularly in Western Australia. Ngayon, isasama ko kayo. Mag-iikot tayo dito sa Busselton. Saturday and Sunday, walang trabaho dito sa Australia. At saka sa Monday naman is holiday dito. Itong araw yung walang pasok. Yung topic na i-discuss natin today, gusto ko lang pong i-share yung experience ko yung pag-travel from Doha, Qatar papunta dito sa Western Australia. So samahan niyo ako, tapusin niyo itong video na to doon sa mga nagbabalak na maging tourist dito or sa mga magbabalak na mag-migrate dito sa Australia. I-share ko sa inyo yung experience ko dito bilang new immigrant. Ang sarap maglakad ngayon, early morning. Kasi winter pa dito sa Australia. Pero papasok na yung spring season. Kaya yung mga temperature natin nasa 17 degrees pero sobrang lamig, parang nasa 15 degrees. Kung titingnan nyo, sobrang ganda dito sa Australia. Pinipreserve talaga nila yung environment. Yung mga highways din nila is hindi masyadong traffic, walang masyadong sasakyan. Kahit na holiday naman ngayon or weekend ngayon, kahit na oras ng trabaho, maluwag talaga yung highway nila dito. So ito yung swamp area. Kung titingnan nyo, maraming tubig, pero pag summer daw is natutuyo yun. Pumunta pala ako dito sa Australia September 12. So nasa more than 2 weeks pa lang ako dito. So pagdating ko naman dito is from Doha. From Doha, Qatar Airways yung sinakyan ko papunta ng Perth. Perth is the capital of Western Australia. Unang napansin ko pagdating dito, hindi masyadong strict yung immigration. Ang importante lang is meron kang visa na bitbit, ticket at saka yung passport mo. At mga dadalhin mo na mga nasa bagahe mo, kailangan mo talagang i-declare. Lalo na yung mga medicines, yung mga seeds ng plants kung mayroong ang dala, tapos yung mga sapatos mo kailangan malinis, kailangan walang lupa kasi strict talaga yung immigration dito pagdating sa hygiene at saka pagdating dun sa mga posibleng magiging mga bakterya na dala mo papasok ng Australia. Pagdating naman sa immigration, hindi naman ganun dami yung tanong, basta bitbit mo lang yung visa. Kasi ang kagandahan dito, yung approval naman ng visa mo, yung visa copy nasa system naman na nila. So ang tinatanong lang na kung yung employer ba yung gumagastos para sa aking ticket, para sa aking visa. Sabi ko naman sa kanila, yes, yung employer. So yun, madali naman yung pagpasok sa immigration. Pagdating naman sa labas is yung employer ko, may binok na silang bus papunta dito sa Busselton. So yung bus naman from Perth, I traveled around 2.5 hours papunta dito sa lugar na kung saan nakatira yung employer ko. So the good thing, pagdating ko is may libreng accommodation naman yung company. So sinundo ako ng employer sa bus stop and then diretso na sa accommodation. So pasalamatan din sa Panginoon kasi nagiging smooth yung pagbiyahe ko from Doha, Qatar to Western Australia. So isang magandang experience din pala is yung pagsakay ko ng Qatar Airways. Sobrang ganda kasi the whole flight na 11 hours, more than 11 hours, meron silang free wifi. Yung 11 hours hindi mo ramdam. Hindi nga ako nakatapos na panood ng movie kasi may wifi. So kahit nasa biyahe ka, stay connected ka pa rin doon sa mga kamag-anak mo. So pagdating ko pala dito sa Australia, unang napansin ko is yung mga sasakyan dito, right side drive siya. So unlike sa Middle East at saka sa Pilipinas, yung mga sasakyan dito doon is nasa left yung driver seat. So medyo manibago ka kahit pasahero ka pa lang kasi
pakiramdam mo, nakakasalubong mo yung nakakasalubong mo yung ibang sasakyan. So kung magmamaniho ka dito, kung galing ka sa ibang bansa, kailangan ka talagang mag-adjust. Pangalawa, yung oras ng trabaho dito, talagang tapos na yung trabaho mo, uuwi ka talaga. Hindi also yung mag-i-extend ng oras dito, not unless ni-required ka na mag-overtime sa trabaho mo. So pag nasa trabaho ka naman, kailangan mo talagang magtrabaho din ng maayos, kasi yung bayaran dito kasi is per hour. So dapat yung every oras mo talagang productive yung trabaho mo. Tapos may isang law sila dito na pag umuwi na yung employee sa bahay, bawal talaga yung tumawag yung employer na, or else pwede kang i-report. Nagtaka ako kasi yung water nila dito, yung tap water is naiinom siya kasi galing siya sa natural source. So di mo na kailangan bumili pa ng mga drinking water outside, not unless kung hindi umayon sa tiyan mo, or hindi mo gusto yung drinking water mula sa faucet. And then the other thing, pag naglalakad ka din dito, pag nakakasalubong mo yung mga lokal dito, mga Australian or mga ibang lahi na nandito, is magalang talaga sila, laging nagsasabi ng good morning, good afternoon, or excuse me, or nagsosorry. Doon naman sa sa department, doon sa grocery or sa mga department store, is ma-amaze ka kasi yung mga nagtatrabaho sa mga department store, alam mo yung mga parang mga batang nag-aaral pa, tapos parang part ng OJT nila is nagtatrabaho na sila sa mga department store. It's either nasa cashier or mga nag-aayos na mga paninda. So na-miss ako doon. Tapos yung cashier naman nila dito is siya, personal ka talagang parang wala silang cashier. Kung card yung gamit mo, so ikaw lang yung magbabayad doon sa counter. Kung cash naman, yun may isa o dalawang counter lang sila para doon sa mga cash, at saka may mga cashier na nag-a-assist. Doon naman sa pagpapagas ng mga sasakyan, wala din sila mga gasoline boy or gasoline girl dito. Self-service din yung ginagawa dito. Ita-top up mo lang yung card mo, tapos ikaw na mismo yung magagasolina doon sa sasakyan mo. Ganun ka-relax, ganun ka-chill yung life dito. Yung parang lahat talaga, kahit mga lokal dito, is kailangan magtatrabaho sa sarili nila. Tapos hindi din uso dito yung mga katulong sa mga bahay. Balikan ko naman yung sa grocery, habang nag-grocery ka, kasi dito pinopromote talaga nila yung preserve sa environment. So hanggat maaari, iniiwasan talaga nila yung mga basura. Kaya pag nag-grocery ka, kailangan mong magdala ng lalagyan mo ng grocery, or else bibitbitin yung grocery mo palabas. Kung may mga extra na mga karton sa loob ng grocery, pwede ka din kumuha para lalagyan ng mga grocery mo. Pero hindi uso yung plastic dito pag nag-grocery. Isa sa mga experience ko sa unang dating ko dito, although nanibago ako dito kasi pagdating sa trabaho, bago yung scope of work ko. Sa hindi pala nakakaalam, I'm a civil engineer from Philippines. Nagtatrabaho ako sa Middle East for 15 years. Pagdating ko dito, for the meantime, nakabakasyon yung estimator namin. Inassign muna ako sa tender department as estimator. Medyo nakakapanibago kasi kailangan kang lumabas sa comfort zone mo. Pero ang kagandahan is na-explore mo yung other things na hindi mo nagagawa sa previous company mo. So yun lang yung isa sa pinagpapasalamat ko. Siguro yun na lang muna sa topic natin. At yung ibang mga topic i-discuss ko na lang next video. Maglakad-lakad muna. Bye bye.